Kung paano ko nasabing God is good lagi, pag ako'y nagsasalita, dito ko ngayon na-realize ngayong umaga kung gaano talaga kabuti ang Panginoon. Pag-alis ko kasi sa bahay kanina, usually kasi ang prayer ko maikli lang. Pero kayo nung umaga, nag-pray ako na, Lord, ingatan niyo po. Yung hindi ko na niyaya sila Gemma na mag-pray. Kaya Lord, ingatan niyo po ako sa aking pag-alis at nawa maging pagpapala ngayong umaga. Habang ako ay packet doon sa lugar namin, kasi may madaan na shortcut doon na maikli lang. Tapos may daan ka na dadaanan na parang ganito lang. Yung hindi ka po pwedeng sumabay yung dalawang tao. Dahil medyo madilim pa yung daan, siyempre ako usually kapag ako naglalakad, naka-cellphone. Alam niyo po ba mga kapatid, doon sa daan sa kabila, siguro hanggang dito hanggang sa pinto yung dadaanan mo na ganun kasikip. Ang pasasalamat ko sa Diyos, hindi talaga ako dadaan sa lugar na yun kung nakita ko yung ganito kalakahabang ahas. Totoo, napadiyos ko po ako. Kasi dumaan ako, tapos na-realize ko lang na merong ahas nung makalagpas na yung ahas sa aking ganito kahaba. Hindi ko alam kung cobra. Sa takot ko, lumagpas ako, kumuha ako ng panghampas. Yun yung kakaibang takot na gusto mo patayin yung ahas. Naabutan ko sa doon, bigla siyang sumuksok doon sa may, alam niyo naman sa mga maliliit na mga, yung kanal. Alam niyo po kung naapakan ko yun, baka wala ako ngayon dito. Kaya, kayo nung pagkalagpas ko talagang nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi, doon ko na-realize, na ma-realize mo lang yung kahalagahan ng buhay kapag ka nalagay ka doon sa, kasi kung talaga bire mo kung naapakan mo talaga yun, wala talaga ako dito ngayon. Baka nasa ospital ako or Lord, salamat kasi hindi ko pa oras. Talagang bire mo, dadaan ka ba doon sa daan na yun na merong ahas ka makakasalubong? Hindi. Hindi. Bahayan kasi squatter yun eh. Squatter na bahay. So, may daan lang doon na iskinita na nagkataon talaga na dapat Diyos ko po ako kasi isipin mo kung naapakan ko kasi nag-cellphone ako eh. Yun lang yung kaya ko nasabing kung gaano God is good. Ngayon ko lang talaga na-realize na napakabuti ang Diyos sa bawat isa. Kaya kung nandito tayo, talagang magpupurik at magpapasalamat sa Panginoon kasi nabigyan ka ng panibagong buhay, panibagong pagkakataon na tayo ay makapagpasalamat at makapagpuri sa Diyos. Amen po ba? Kaya God is good. Ayan, may pilig na ngayon. Kasi talagang doon ko talaga napadiyos ko po talaga ako. Kasi kung ikaw normal na hindi mo dadaanan yung may makakasalubong kang ahas. Kaya dapat talaga, kasi di ka nakatingin sa daan, tapos kung naapakan ko talaga yun, baka wala talaga ako ngayon dito. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi talaga kasi, talagang, imagine, talagang nasak talaga ako. Talagang, bribo yun, ahas na pagka, isang di pa talaga, baka nga mahigit pa kasi, ang haba ng So, yun. So, puri ng Panginoon sa umagang ito. So, ako nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. So, ngayong umaga, yung ating pag-aaral ay matatagpuan pa rin sa aklat ng Nehemiah. So, Nehemiah chapter 13, verse 1 to 9. Medyo maikli lang ito. Actually, buong chapter sana ito, pero kung babasahin kasi natin, mas mahaba, mas mauubos sana yung oras. Pero yun sana yung gusto kong mangyari. Pero dahil nga sa hindi naman talaga natin matatapos, so hanggang verse 9 na lang muna tayo. So ang introduction ko, alam niyo po, ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon ay humahantong sa pagsunod sa Kanya. Kasi kung tunay kang sumasamba sa Diyos, hindi po pwedeng hindi ka susunod, hindi hahantong yun sa paglilingkod mo sa Kanya. Kasi walang tunay na sumasamba sa Diyos na parang walang nangyari. Amen po ba? Kaya nga, makikita natin na sa ating binasa dito sa chapter 13, na yung sa pakikinig nila ng kautusan, nagdudulot iyon sa kanila ng panawagan sa pagsunod. Kasi nga, gaya ng ating madalas na napag-aaralan, ang pananampalataya natin kasi bunga ng pakikinig sa nangangaral tungkol kay Kristo at makakapakinig lamang, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung minangaral tungkol kay Kristo. So yung faith natin, talagang nakukuha natin sa pakikinig ng Word of God. At sa pakikinig natin ng Word of God, ito yung magdadala sa atin para tayo ay sumunod sa Panginoon. So napakahalaga yun. Sabi ko nga rito,
Paano pa tayong susunod kung wala naman tayong napapakinggang mga instruction, wala tayong napapakinggang mga yung panuntunan. Kaya nga, napakahalaga bilang mga mananampalataya, meron tayong napapakinggang mga kautusan na siya magiging guide natin sa pang-araw-araw nating mga buhay. Kasi napaka-imposible na masunod mo yung kalooban ng Lord, masunod mo yung kanyang alituntunin, na hindi mo ito nalalaman. Kaya nga napakahalaga dito sa verse 1 na ating pinag-aaralan, nababasa nila, napapakinggan nila, napapag-aralan nila, at naiintindihan nila. Kaya nga, doon sa mga nakaraan nating pag-aaral, tinalakay natin yung kahalagahan ng pakikinig. Hindi lamang basta nakikinig, napapakinggan nilang mabuti, at hindi lamang napapakinggang mabuti, kundi nauunawaan nila yung kanilang napapakinggan. Kasi ito yung magdudulot sa'yo ng pangunawa para sundin natin yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So, yun. So, sabi ko rito sa aking pinag-aralan, sa ating pagbabasa, sa ating pag-aaral at sa patuloy nating pakikinig ng kanyang salita, doon natin matutuklasan ng kanyang mga panuntunan. Kasi hindi mo talaga malalaman at hindi mo matutuklasan ang pinag-uutos natin ng Diyos unless na mabasa mo sa kanyang salita. Unless na mapakinggan mo sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya, imposible sa isang mananampalataya na talagang mapabayaan niya ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat napaka-essential nun sa ating buhay na espiritual. So, at sa talatang ating patuloy na sisikaping pag-aralan dito sa chapter 13, biyayaan tayo ng Panginoon ng pangunawa kasi bilang tagapangaral, limitado yung aming, kaya nga sabi sa Bible, humingi tayo sa Panginoon ng wisdom na ang Holy Spirit ang magpapaunawa sa atin. Kasi kahit hindi namin gaanong maipaliwanag sa makikinig, ang Holy Spirit yung magtutulong sa atin na maintindihan natin yung mga bagay na espiritual. Para yung ating napapakinggan na sa limitado nating kaalaman, ito yung magbubungo sa atin na at magdudulot sa atin ng kakayahang sundin yung kanyang pinag-uutos. Kasi kung sagana sa atin, hindi natin susundin yung kanyang salita, di po ba? So yun. So, para yung ating napapakinggang pananampalataya ay hahantong sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yun ang pinaka bottom line kung bakit natin ginagawang makinig. Kasi hindi naman tayo nakikinig dito para lang magsayang ng oras. Naniniwala ba kayo? Ba't pa kayo nakikinig? Kasi ang goal natin, bawat isa, yung ating napapakinggan na salita ng Diyos, napapakinggan nating mga salita niya, hindi lang hahantong sa knowledge. Dapat humantong yung ating nauunawaan na salita ng Diyos, ito ay magbubunsod sa atin na masunod natin yung kalooban niya. Hindi lang tayo nag-waste ng oras dito. Naintindihan? So dapat sisikapin talaga nating himingi sa Panginoon ng wisdom na Lord, paano ba namin i-apply itong mga katuruan na binibigay mo sa amin? Para ito yung maging guide ko sa aking buhay kung paano ko masunod ang kalooban mo. Kasi ito yung nangyayari kila Nehemiah. Hindi lamang nila basta nababasa yung pinag-uutos sa kanila ng Diyos, kundi yung mga nababasa nilang salita ng Panginoon na pinag-uutos sa kanila, kanila itong isinasagawa, hindi nila ito binabaliwala. Napansin niyo lahat nung pag nabasa nila yung sino yung nakasubaybay dito sa aklat ng Nehemiah, kapag nabasa nila yung utosan ng Diyos, hindi po pwedeng hindi nila yon susundin. Ang magiging bunga nung kapag nabasa nila, napakinggan nila, naunawaan nila, gagawin nila yung ipinag-uutos sa kanila. So, ang nagiging bunga nun ay pagpapala at guide sa kanilang buhay kung paano maging matagumpay sa buhay. Kaya nga, nakakalungkot, karamihan sa mga Kristiyano gusto natin maging matagumpay. Yun nga sinasabi ng Joshua 1:9, di po ba? Na huwag nating ialis sa atin yung kanyang salita day and night, meditate it day and night. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng katagumpayan sa buhay. Kasi kapag nalaman mo yung utos ng Diyos, ito yung mag-guide sa'yo, maglalayo sa'yo sa tiyak na kapahamakan. So, dito sa verse 1 ng chapter 13, ng araw na yon, sabi rito sa ating babasahin, nang binabasa sa madla ang aklat ni Moises, natuklasan nila roon na may higpit na ipinagbabawal ang mga Amonita at Moabita na makihalubilo sa mga Israelita. So, habang binabasa nila ang aklat ni Moses, napakinggan nila, narinig ng mga tao na meron palang ipinag-uutos sa kanila ang Diyos. Nasumpungan nila doon sa kautusan, natuklasan nila, at na-discover nila. Kasi unaware sila na hindi nila alam na meron palang batas na ipinapagawa sa kanila ang Panginoon.
na bawal pala silang makihalubilo sa mga Moabita at saka mga Amonita. Tapos, habang pinag-aaralan ko to, siguro isipin ng iba, ano ba yan? Ang higpit-higpit naman. Buti nga yung mga Moabita at saka mga Amonita, buti nga nakikipag-fellowship sa kanila, sumasama sa kanila para at least kahit paano makapakinig sila ng Word of God. Di ba? Para sa panahon natin ngayon. Parang sabihin natin yung mga ibang tao papasok dito sa church natin. Makikinig. Pero, batid mo yung kanilang background, batid mo yung kanilang hindi naman tayo nanguhusga sa kapwa. Pero batid mo yung kanilang pamumuhay at wala silang intensyon na yung basta jumoin lang sila, ano lang sila, i-explain ko sa inyo mamaya para masigit niyo maintindihan bakit napaka big deal yung inuutos sa kanila ng Panginoon na bawal sa kanilang makihalubilo yung Amonita at saka Moabita. Big deal yan. Kasi talagang siniruin ng Lord, bawal, hindi po pwedeng makihalubilo sa inyo. Talagang inano sila, siniruin. So sabi rito, buti nga nakikihalubilo yan para makinig. So ano ba sinasabi ng binasa nila? Bawal, hindi po pwede. So ipinagbabawal ito ng Diyos. Bakit? Siyempre merong dahilan. At hindi lamang basta yung dahilan, mapakalalim ang dahilan kung bakit iyon ipinag-uutos ng Panginoon. So alam niyo po, walang Amonita at saka Moabita ang dapat pumasok sa kapulungan ng Diyos habang ang mga tao ay lumalapit sa pagsamba sa Diyos. Bakit? Kasi alam niyo po, meron itong literal at saka meron ding spiritual na kahulugan sa ating buhay spiritual. Nalalaman nila, kasi dito sa pag-aaral nila sa salita ng Panginoon, nalaman nila yung pamantayan ng Diyos eh. Meron kasing pamantayan ng Diyos na ibinibigay sa bawat mananampalataya at kapag hindi mo yung sinunod, meron yung consequence. Naniniwala kayo doon? Kapag hindi mo na ano yung pamantayan ng Diyos, hindi mo nasunod, meron yung consequence sa bawat isa. So sa kasong ito, ang pamantayang nakasaad sa Deuteronomy chapter 23, verse 3 to 7, dito natin hihimay-himayin. Bakit nga ba napakahigpit naman? At least nandun nga sila para, at least paano, kahit baka pakinig man lang, di ba? Kahit hindi sila seryoso siguro sa pagpunta doon. So, Deuteronomy chapter 23, verse, babasahin ko sa Tagalog kasi mas magandang magbasa sa Tagalog para mas maintindihan natin. Ayan. Deuteronomy chapter 23, verse 3. Kung nandyan na po kayo, babasahin ko po sa Tagalog. Ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaring makisama sa kapulungan ni Yahweh hanggang sa ikasampung saling lahi. Sapagkat di nila kayo binigyan ng pagkain at inumin sa daan nang kayo yung naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam na anak ni Beor na taga Petor, Mesopotamia para kayo'y sumpain. Gayunman, hindi siya dininig ni Yahweh, sa halip, pinagpala niya kayo pagkat mahal niya kayo. So, sabi ng verse 6, huwag niyo silang gagawa ng mabuti kahit kailan. Huwag ninyong kasusuklaman ang mga Edomita sapagkat sila yung mga kapatid ninyo. Gayon din ang mga Ehipsyo pagkat kayo nanirahan sa kanilang lupain. So, ito yung isa sa mga pinanggalingan. Merong malalim na background. Anong ibig sabihin nito? Bakit ipinagbabawal na makibahagi sila sa kapulungan ng Diyos? Ito yung napakahalaga. Alam niyo po, ito ay nangangahulugan na yung nagpa-participate that time. Kasi di ba sila ay, natatandaan niyo yung Feast of the Tabernacle na pinag-usapan natin noong nakarang linggo. Ito kasi yung pagkakataon na lahat ng mga Israelita ay lumalapit sa Diyos para sila ay sumamba. At alam naman natin na yung mga Amonita at saka mga Moabita, hindi sila tunay na sumasamba sa Diyos. In fact, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan na kinamumuhian ng ating Panginoon. So, taliwas yung kanilang paniniwala at pananalig sa Diyos. So, kung bakit sila naroon, may mga dahilan yon. So, isa-isa natin mamaya. So, para sila makibahagi doon sa pagsamba doon sa mga Israelita, para sila ay makibahagi doon sa pagsamba sa Diyos, hindi po pwede. Kasi, hindi naman yun ang layunin nila kung bakit sila naroon ang sumamba sa Diyos. In fact,
nagbigay ang kautusan ng Diyos na hindi sila po pwedeng makibahagi o mag-participate sa pagsamba sa Diyos. Naintindihan? So, hindi aksidente kung bakit nung time na nagsasamba sila sa Diyos, nabuksan nila yung kautusan. Sabi ko nga sa inyo, wala aksidente. Kasi nais ng Diyos na ang kanyang mga anak talagang makapagbigay sa kanya ng tunay na pagsamba. At hindi sila tunay na makakasamba sa Diyos kung merong ganoong pangyayari. Naintindihan? So, hindi sila po pwedeng makilahok o makibahagi sa kapulungan ng Diyos. Hindi maaaring kahit sino. Dapat, yung pupunta doon sa pananambahan sa Diyos, dapat yun lamang tunay na sumasamba sa Diyos. Naintindihan? Kaya nga natutoy siya, sabi ni Pastor, hindi lahat ng sumasamba, nasa simbahan, ay sumasamba. Kasi, baka yung iba, amonita. Di ba? Di totoo yun. Kasi hindi naman tayo nagja-judge, pero kasi kung ang puso mo, kahit nasa simbahan ka, kung wala ka sa talagang tunay na pagsamba sa Diyos, baka pwede kang ituring na amonita at moabita kasi bagamat nandiyan ka, pero hindi naman tunay at taus-puso yung pagsamba mo sa Diyos. Nasusundan. Kaya dapat lagi natin chinecheck, ako ba ay talagang tunay na naghahanap para sumamba sa Diyos? Naintindihan? So, ngunit yung mga amonita at moabita ay hindi. Kasi hindi sila nagbabalik loob sa Diyos. Naintindihan? Kasi, yung mga Israelita, bagamat sila ay nagkasala, pero naintindihan natin doon sa last na pinag-aralan natin, nagbalik loob sila sa Diyos, humingi sila ng tawad, nagsisi sila doon sa kanilang mga kasalanan. Unless na isang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan, magbalik loob sa Diyos, hindi sa tunay na makakasamba sa Panginoon, kahit nandiyan ka. Naintindihan? Kasi kung meron tayong kasalanan sa ating buhay, kahit nandiyan ka pa, magsisigaw ka pa sa kakakanta, kakasasabi mo ng praise the Lord, yung kasalanan mo na yun yung nagiging hadlang sa'yo para hindi marinig ng Diyos yung dalangin mo, di ba? Sabi nga sa Bible, yung sala mo ang nagiging dahilan kahit hindi marinig ng Diyos ang panalangin mo at sa ring dahilan para maglayo sa inyo sa Panginoon. Naintindihan? Kaya kahit yun nandun yung amonita at saka moabita sa kapulungan nila, masusuklam sa kanila ang Diyos. Kasi bakit? Kasi andun yung kinamumuhian ng Diyos na ayaw niyang nandoon sa ginagawa nilang pagsamba sa Diyos. In fact, marami pang mga dahilan yan. Sa halip na sumasamba sila sa Diyos, yung mga amonita at saka moabita, kabaliktaran yung ginagawa nila, di ba? Kasuklam-suklam sa Diyos yung ginagawa nilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya bawal sila, hindi sila maaring makilahok sa spiritual na pagtitipon ng mga anak ng Israel. Naintindihan? Kasi sasabihin ng iba, buti nga nakikinig yun. Buti nga nakikinig tong anong to. Buti nga nagpa-participate yun. Yung iba nga hindi. Naintindihan? Okay, so sana maluwanag para maintindihan natin yung ating pinag-aaralan. So sabi pa rito, kailangan muna nilang iwanan, talikdan ng kanilang mga Diyos-Diyosan, kailangan muna nilang piliing tanggihan ng mga ito at piliing yakapin ang Diyos ng Israel. So, hindi basta-basta ka lang nandoon para sumamba, kinakailangan meron kang gagawin. Di po ba? So, alam nyo po, ang utos na ito ay may makapangyarihang mensahe. Hindi lamang basta ito inutos. Kasi, sinasabi niya sa mga Moabita at saka mga Amonita na hindi sila bahagi ng bayan ng Diyos. Parang pinapabuka sa kanila, hanggat hindi ka nagbabalik loob sa Diyos, hindi ka magiging bahagi ng kapulungan ng Diyos. Naintindihan? So, dapat muna nilang piliin ang Diyos at iwanan nila at talikdan nila yung mga pag-iisip at gawa at kultura nila na pagsunod sa Diyos-Diyosan at tunay na sumamba sa Diyos. Yun yung kinakailangan muna nilang gawin. Naintindihan? So, bago sila makasali sa buhay ng mga tao ng Diyos. So, sa madaling salita, malibang iwan muna nila ang kanilang mga kasalanan, ang dati nilang maling paniniwala at magkisi at tanggapin ang tunay na Diyos, hindi sila maaaring maging bahagi ng ginagawang pagsamba ng bayan ng Israel. So, alam niyo po, bukod dito, sabi ng verse 2 na ating binabasa sa Nehemiah, balik tayo kay Nehemiah. Bukod doon, sa hindi pa sila nagbabalik loob sa Diyos, meron silang bad record. Kasi sabi ng verse 2, na ating patuloy na pinag-aaral, in fact,
alam niyo po, naging very defensive sila. Kung babasahin niyo po yung Bible, kung saan ito, nangyari ito sa atin, ipapakita ni Ina dyan. Kasi chapter by chapter yan yung nangyari na yan. So, ibibigay ni Ina yung sa bilang yon. So, ilang libong taon na nakakaraan na yung mga Moabita at saka Amonita ay siningil out ng Diyos. Napansin nyo, talagang dinirekta, hindi yung sinabi na siniruin talaga sila Siningil out sila na huwag kayong magpaano sa kanila kasi mapanlin lang yang mga taong yan. Tapos, sila yung nagpakana, sila yung gumawa ng scheme para malin lang ang yung mga ninuno. Kasi, nagplano sila ng ikakapahamak ng inyong mga ninuno, yung bansang Israel. Nagplano kasi sila ng napakasama dyan. Alam nyo po, kung i-imagine niyo, siyempre kung ikaw ay, halimbawa, nakakita ka ng mga taong taga-ibang lugar na nakikita mong nagugutom, nahihirapan, siyempre kahit pa paano, bilang tao man lang, siyempre, magkakaroon ka ng compassion, magkakaroon ka ng habag, especially kung meron ka ng mga, halimbawa, tubig. Kahit man lang tubig, di ba? Pero nung dumaan yung bayang Israel, doon sa lugar ng mga Moabita, hindi na nga niya sila binigyan ng pagkain, hindi na nga sila binigyan ng tubig, nag-upa pa sila para sila ay sumpain. Parang gusto kong i-ano dito, hindi na nga sila naging compassionate doon sa mga Israelita that time. Sabihin na lang natin na hindi na nga sila gumawa ng mabuti, hindi na nga sila nahabag. Kahit nakita lang gutom na yung mga anak ni Israel that time. At halip na kaawaan, halip na bigyan ng pagkain at inumin, ano ang kanilang ginawa? Sabi nga ng verse, halip na inupahan pa nila si Baalaam upang sumpain ang Israel. So hindi na nga nila nagbigay ng blessing sa bansang Israel that time. Kabaliktaran pa yung kanilang ginawa. Nagbigay pa sila ng sumpa. Imaginin mo yun, hindi ka na nga tumulong, parang nag-ano ka pa, nagdagdag ka pa ng bigat, parang nagparusa ka pa. Naintindihan niyo po ba? So, hindi mo na ginawa ng mabuti ang bayan ng Diyos, masama pa ang ibigay nila, ipinalit nila. Naintindihan niyo po ba kung bakit nagkaroon sila ng bad record? Hindi biro yun. Kasi sa Diyos, merong kung matatandaan nyo, sabi ng Diyos kay Abraham, ano ba sabi ng Diyos kay Abraham, bago pa mangyari yun? Ang sino man magpala, sabi ng Genesis chapter 12 verse 3, ang sino man magpala sa'yo, ay aking pagpapalain. At ang sino mang sumumpa sa iyo ay aking susumpain. So bilang bayan ng Diyos na sinusumpa ang kanyang mga anak, ano palagay niyo ang gagawin ng Panginoon? Matutuwa sila? Matutuwa ang Diyos? Hindi. Kaya nga, nagka-bad record sila. Kaya nga, alam niyo po yung binanggit nito kanina, yung Egypt, kahit na ganun yung ginawa sa iyo, inalipin sila. Pero sabi ng Diyos, ano sila, di ba? Biniles pa rin sila ng Diyos kasi nakipamayan sila roon, nakipanuluyan sila roon, tinanggap sila. Naintindihan? So itong Amonita at saka Moabita, laban sila sa Israel kasi very defensive sila kasi alam nila na kapag dumaan yung bayang Israel sa lugar nila, siguradong lilipulin sila. Kasi 'di ba, ang Israel kasi sabi natin maliit na bayan lang 'yan eh. Pero magtataka ka sa lahat ng bayang pinagdaanan, kung babasahin niyo yung journey nila to the promised land, ang daming bayan na pinagdaanan nila na kahit ganun lang sila kaliit na bayan, nalupig nila yung mga higante. Sabi nga doon kay Joshua, di ba pinag-aralan natin, yung mga higante, mga malalaking tao. Pero, nila yun, natalo nila sa tulong ng Panginoon. Kaya ganun na lang yung takot ng mga Abita para sila ay sumpa. Kasi may paniniwala sila na na kapag nasumpa ang Israel, baka magkanda, sila, yung pardon na term, magkadadiretso yung siguro mawala ng yung swerte para sa iba, di ba? Babasahin natin 'yan. So ang utos na ito ay may katuparan sa pangakong ito na binanggit natin. Kasi sabi ng Panginoon, kung sino magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Kung sino yung magsumpa sa iyo, susumpain ko. Kasi sinusumpa ng mga Moabita at saka Amonita ang bansang Israel. So nasusundan. So yung masamang plano na pagsumpa na gagawin ni Balaam, kabaliktaran yung ginawa ng Panginoon, instead na sumpa, pagpapala ang kanilang natanggap.
So sabi ng verse 2, inupahan pa nila si Balaam upang sumpahin ng Israel, bagamat ang sumpang iyon ay naging pagpapala ng Panginoon. So instead na sumpa, blessing ang pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. So sa ginawang ito ng Panginoon, makikita natin na talagang pinagpala ang bansang Israel.